Extending my Christian greetings to you again, dear brothers and sisters. Welcome to this channel, into this program. Jesus is coming very soon. Sa ngayon ay gusto ko pong, ang subject po na gusto kong ituro sa inyo ngayon ay pinamagatan kung bakit ang mga tao dito sa mundo ay may iba't ibang piniling klase ng relihiyon. Ang isang nakamamanghang bagay dito sa mundo ay itong kadami ng relihiyon na inimbento ng tao na maski anuman lugar na puntahan natin ay may mga inoobserba ng mga tao na klase ng paniniwala o relihiyon. At saka maski dito sa Pilipinas, maski sa kaduluduluhang lugar dito sa Pilipinas ay kung hindi sila Kristiyano ay mayroon silang sinusunod na klase ng paniniwala. Gusto ko pong mentionin sa inyo ang ilan sa mga malalaking relihiyon dito sa mundo. Itong ilan sa mga malalaking relihiyon ay kagaya nitong relihiyon ng Shintoism, relihiyon ng Animism, relihiyon ng Hinduism, relihiyon ng Buddhism, relihiyon ng Islamism, at relihiyon ng Christianism. Ito ang ilan lang sa mga maraming relihiyon dito sa mundong ito. At kung minsan ay hindi natin maintindihan at hindi natin maipaliwanag kung bakit ganito ang kadami ng mga relihiyon dito sa mundo. At ganoon din maski ito dito sa Kristyanismo na relihiyon ay hindi isa lang ang paniniwala nila, kundi marami silang iba't ibang paniniwala o paninindigan tungkol sa kanilang sikta o grupo ng relihiyon. Kung pag-uusapan natin ang relihiyong Christianism, ay ibig sabihin ang relihiyong Christianism ay nagbabatay sila sa Biblia. Ang pundasyon ng kanilang paniniwala ay batay sa Biblia o batay dito sa sabi natin na salita ng Diyos na nagbabatayan ng lahat ng grupo ng Christian religions. Ngunit maski man dito sa naniniwala sa Bible ay mayroon silang iba't ibang klase ng interpretasyon, understanding, at mayroon silang iba't ibang interpretasyon sa salita ng Diyos o dito sa Biblia. At ito ay mahirap ipaliwanag sa kaisipan natin o sa mga taong nagtatanong tungkol sa bagay na ito. Sapagkat maski man ang salita ng Diyos ay sinasabi na may iisa lang totoong salita ng Diyos, may iisang inspired Word of God,
salita ng Diyos at itong inspired word of God ay ditong matatagpuan natin sa sinasabing nating excuse me, sinasabi nating Biblia ng Kristyanismo, sapagkat maski doon sa binanggit natin na klase ng relihiyon kagaya ng Shintoism ay mayroon din silang pinagbabatayan na libro. Kung minsan ay sabi din nila na iyon ang mga basis of religion, parang iyon ang mga Biblia nila na sinulat din nila na nagbabatayan ng kanilang paniniwala. At ganon din sa mga Hinduism, mayroon silang aklat na doon ay linagay yung kanilang paniniwala. At ganon din sa Buddhism, at ganon din sa Islamism, na mayroon silang mas lalo't ngayon ay ang isang pinakapilar na aklat ng relihiyon ngayon ay itong aklat ng Islamism na itong sabi nilang Quran Bible. At sabi nga natin, bakit kaya ito ang klase ng bakit kaya ganito ang klase ng maraming paniniwala ng tao. At walang kasagutan sa mga questions na ito sa kaisipan natin. At kaya't mayroon din mga ibang tao na sabi nila na talaga sigurong ito ang plano ng Diyos na bawat rehiyon, bawat kontinente ng mga tao ay mayroon silang sariling paniniwala. Ngunit sa ngayon ay gusto ko pong sabihin sa inyo na sa Bible ay mayroon lang iisang dahilan o rason kung bakit itong mga klaseng relasyon sa mundo ay naimbento. Kung bakit bawat isa sa mga tao dito sa mundo ay mayroon silang paniniwala. At ibatay natin sa salita ng Diyos kung ano ang sabi ng salita, kung ano ang dahilan na ganito ang nangyayari sa buhay ng mga tao dito sa mundo. At kaya't gusto kong basahin sa inyo, mga kapatid, ang salita ng Diyos na matagpuan dito sa Romans chapter 1. At gusto ko pong start natin ang pagbabasa natin dito sa verse 19 hanggang sa 25. Basahin ko sa English sapagkat wala akong magandang Tagalog na Biblia. Maraming Tagalog na Biblia dito, pero minsan ko lang ginagamit kasi ang liliit kasi ng sulat at mahirapan akong magbasa. Kaya't pag umanhin nyo na basahin ko na lang sa English na Bible. Alright, basahin ko dito, sabi dito, Romans chapter 1, verse 19 to 25, sabi dito, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them.
For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ibig sabihin nitong salitang they, ang mga tao. Ang tao ay walang excuse. Verse 21, sabi dito, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Therefore God has also given them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. So, ibig ko pong sabihin sa inyo ay ito ang katanungan ng question kung bakit ang dami-dami ng mga relisyon dito sa mundo. At dito maliwanag na sabi ng salita ng Diyos na nasa katauhan kasi kung bakit sila ay na-deviate o na ialis sa tamang daan sapagkat dahil din sa kagagawan ng tao. Sapagkat sabi dito sa binasa natin dito, sabi dito na ang pagpakilala ng Diyos sa kanyang sarili ay sa mga creation na create niya. Ibig sabihin, ang Diyos ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga bagay na create niya. At itong mga create niya ay ito ang magpapatunay na mayroong Diyos o mayroon siya, mayroong creator sa buhay ng tao. At ano ang sabi dito? Ayun nga dito, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. At dito sa verse 21, sabi dito, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Sabi dito, maski man ang mga tao ay alam nila ang Diyos, hindi nila glorify or hindi nila pinuri bilang Diyos, or hindi man lang sila nagpasalamat, kundi naging foolish sila, naging futile sila, naging mangmang sila sa kanilang kaisipan. At ang kamangmangan ng kanilang puso, ang kamangmangan ng kanilang puso ay nadiliman. Their foolish hearts were darkened. Ito ang sinabi dito ng salita ng Diyos. At dito sa verse 22,
sabi dito, professing to be wise, they became fools. Sinasabi nila sa kanilang sarili na sila ay magagaling, sila ay, ano ba itong wise? Itong, ng Tagalog ng wise? Sila ay marunong, ngunit sa kabaliktaran ay sila ay isang mangmang. Ibig sabihin, ang tao ang tinutukoy dito, na ang mga tao dito sa mundo ay ginawa nila ang kanilang buhay na sila ay magagaling, sila ay matatalino, ngunit sa kabaliktaran ay sila pala ay mangmang. Bakit kaya ang mga tao ay naging mangmang? Sapagkat, bakit ang Diyos, sinasabi ng Diyos sa tao ay naging mangmang ang tao. Bakit naging mangmang ang tao? Sapagkat sabi rito, verse 23, sapagkat pinalitan nila ang kaningningan ng walang kamatayan na Diyos at pinalitan nila sa mga imahe na nagawa sa mga klase ng tao like corruptible man at mga klase ng birds, yung mga ibon at mga klase ng four-footed animals and creeping things. Ito ang ipinalit ng mga tao na image o larawan sa mga pinapaniwalaan nila na klase ng Diyos. So ito ang ginawa nila. Kaya't dito, sabi dito, ginawa nila o pinalitan nila ang kaningningan ng walang hanggan na Diyos sa mga imahe ng parang tao na corruptible, tao na namamatay. Gusto ko pong i-point sa inyo na kung titingnan nyo yung mga relisyon ng ibang tao, mayroon silang mga larawan ng tao na yung larawan ng tao na yun ay yun ang sinasamba nilang Diyos o lumikha ng tao. For example, gusto kong banggitin sa inyo, ito na lang relisyon ng Buddhism. Kung nakikita nyo yung relisyon ng Buddhism, mayroon silang larawang ng tao na napakalaking larawang na tao na ang kanyang mukha ay nakatatakot na mukha at yung kanyang tiyan ay ang laki-laki ng tiyan at yon ay larawan ni Buddha na pinaniniwalaan ng relisyon na ito na yun ang larawan ng Diyos na lumikha ng mundo o lahat ng bagay. At ganun din sa mga ibang relisyon, mayroon din silang pinapakitang larawan ng mga birds na pinagmulan ng sila ang gumawa ng ano-ano o mga imaginative kinds of images na ginawa nila. At kung nagbabasa kayo sa mga paniniwalaan ng mga relisyon na ito ay makikita yung mga imaginative creation nila, imaginative ano ibig kong sabihin, ginawa nila na itong pinaniniwalaan nila na lumikha ng lahat. So maliwanag dito, nasabi dito sa Biblia na ang tao mismo ang
naglimot sa Diyos at sila mismo ang gumawa ng kanilang imaginations sa kanyang futile na pag-iisip, mangmang na pag-iisip at saka ng mangmang na puso ay nadiliman para hindi nila maintindihan itong tunay na Diyos nga na gumawa ng lahat ng bagay na nakikita natin. So maliwanag dito na sabi dito, although they knew God, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their minds, and their foolish hearts were darkened. Maski ang tao, ibig sabihin in general, maski ang tao noon ay alam nila na may Diyos, pero hindi nila glorify o hindi nila pinuri siya na bilang Diyos, nor nagpasalamat man lang. Ngunit, sabi dito, ang kanilang kaisipan ay naging mangmang yung kanilang kaisipan. So, ito ang sabi ng salita ng Diyos. At ito ang ibig kong sabihin, ito ang sagot ng katanungan kung bakit maraming mga relasyon dito sa mundo, sa buhay ng mga tao, sapagkat ang mga tao mismo ang nag-imbento ng kanilang relasyon dahil sa kanilang iba't ibang imagination tungkol sa Diyos o tungkol sa Creator. Kaya't ganito ang nangyari sa buong mundo. Gusto ko pong sabihin sa inyo na dito mababasa natin dito sa verse 22. Sabi dito, professing to be wise, they became fools. Kaya gusto kong tukuyin sa inyo ang isang versikulo dito sa Bible na nagsasabi na ang karunungan ng tao ay kamangmangan ng Diyos. So, gusto ko pong basahin sa inyo itong excuse me, hanapin ko po. Ito sa 1 Corinthians chapter 1. Gusto ko pong basahin sa inyo dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20. Basahin natin sa 23. Sabi dito, start natin sa verse 22. For the Jews request a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Verse 25. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. So, ito ang mababasahan natin dito. So, nabasa natin dito na ang tao ay sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay wise, siya ay marunong. Ngunit siya pala ay siya pala ay mangmang. Bakit ganon ang sinabi ng
verse na binasa natin. Sapagkat dito sa Corinthians, sinasabi din dito na ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa kaysa karunungan ng tao. The foolishness of God is wiser than men, and the wisdom of God is foolishness with God. So, anong ibig sabihin? Ikumpara natin ang ating karunungan sa Diyos ay hindi maikumpara ang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos, sapagkat ang karunungan ng Diyos, ng tao ay foolishness lang sa in the sight of God. Our man's wisdom is foolishness in God. At ano ang sabi dito? Sabi dito, man by wisdom knew not God, sapagkat ang karunungan ng tao, ng sariling karunungan ng tao, ay hindi niya na alam ang Diyos. Pero sabi dito, it pleased God by the foolishness. Ang Diyos ay na-please sa kamangmangan ng pagpipreach ng salita ng Diyos. Ito ang ibig sabihin. Ibig sabihin nito na itong pagpipreach ng salita ng Diyos na si Jesus Christ ang nag-iisa lang Savior o nag-iisa lang tagapagligtas sa buhay ng tao, ay sabi dito sa mga Hudyo ay anong sabi dito? Parang stumbling block sa mga Hudyo. Yan, hindi naniniwala yung mga Hudyo. Oh, hindi totoo yun. Ang totoong relasyon namin ay ito sa Diyos ni Abraham. Hindi kami maniwala kay Kristo. So, yun ang paniwala. Maski ngayon, yun ang paniwala ng karamihan ng mga Hudyo. At sabi din dito, yung mga Greeks, ibig sabihin, yung mga hindi Hudyo, yung mga marunong ng tao, Greeks, sapagkat rinirefer kasi yung Greeks sa mga Roman Empire. Yung mga Greeks, o sa ibang salita, yung mga hindi Hudyo o yung mga Hintil in general, yung taong hindi Hudyo, ay itong pagpipreach ng salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay, sabi dito, foolishness sa kanila. Just a foolishness, kamangmangan sa kanila. Pero sabi dito, sa mga napili o sa mga maniniwala, sabi dito, lahat, pare-parehas man sa mga Hudyo at saka sa Hintil o Greeks o Hintil, si Kristo ang power. Ano ba yung power? Ang power, ano pa? Kalimutin ako. Yung power. Si Kristo ang power ng Diyos. Sabi dito, Christ, the power of God and the wisdom of God. Ang pagpipreach sa kay Kristo na siya ang totoong tagapagligtas ng buhay ng tao, ay ito ang power ng Diyos at ito ang karunungan ng Diyos. It is the wisdom of God. Ito ang karunungan ng Diyos. Pero sa mga tao ay ibinibilang nila na foolishness itong pagpipreach kay Jesus Christ bilang tagapagligtas ng buhay ng tao. Foolishness sa kanila. Sa mga Hudyo din ay stumbling block. Parang, ano bang Tagalog ng stumbling block lang? Talagang hindi ka panipaniwala sa kanila.
Ngunit dito, sabi sa salita ng Diyos, Christ, the preaching of the Lord Jesus Christ is the power of God and the wisdom of God. So, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, maliwanag mga kapatid, sa Bible sinasabi na ang foolishness ng Diyos ay mas marunong kaysa karunungan ng tao. The foolishness of God is wiser than the wisdom of men. Ito ang maliwanag na sinabi ng salita ng Diyos dito. Kaya't ano ba ang gusto nating ipo-point dito? Gusto nating i-point dito na lahat tayo, mga tao dito sa mundo, ay maski man mayroon tayong sariling karunungan, pero kailangan maintindihan natin na ang karunungan ng Diyos. At itong karunungan ng Diyos ay ang tao sana ay mailigtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ito ang karunungan ng Diyos. Marami pa akong gustong i-point ito pero limited ang oras natin. Sana ay tingnan ko kung sa next na pagbablog ko ay maituloy kong ipaliwanag ang mga importanteng bagay na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagwawatch ninyo at pakikinig ninyo sa very humble kong pagbablog at pagsishare ng salita ng Diyos. Sana ay you can consider whatever I am sharing you in social media. Thank you very much. God bless you and goodbye mga kapatid.